Sa kanyang high school basketball sa freshman at sophomore year ay naglaro siya sa Montclair Kimberly Academy at umugong agad ang kanyang pangalan dahil sa angking galing nito sa basketball. Sa kanyang freshman at sophomore season ay nagtala agad ito ng 26.5 points per game, 10.3 assists per game, 4.8 rebounds per game, at 3.6 steals per game. Halimaw agad mga lods. Ngunit pagtapos ng kanyang sophomore season sa Montclair ay lumipat naman siya sa St. Patrick High School. At sa unang season niya sa St. Patrick ay nanguna agad ito sa kanyang koponan nang magtala ito ng 17 points per game, 6 assists per game, 5 rebounds per game at pinangunahan ang koponan sa New Jersey Tournament of Champions. At nagtuloy-tuloy pa ito at noong August 2009 ay pinangunahan niya ang USA East sa tournament ng Nike Global Challenge at nagtala siya dito ng 21.3 points per game, 4.3 assists per game at dahil sa kanyang ipinakitang ito ay siya ang tinanghal na MVP. At sa kanyang huling season sa St. Patrick ay nakuha pa nila ang kampyonato sa Union Country Tournament dahil yan sa kanyang 24 points, 5 rebounds at 7 assists per game ni Kyrie. At pagdating niya sa kolehiyo ay isang season lang nakapaglaro si Uncle Drew sa koponan ng Duke Devils Men's Basketball. Ito ay noong 2010 to 2011 season at sa kanyang unang 8 laro sa koponan ay nagtala agad ito ng 17.4 points per game na may 53.2% field goals, 5.1 assists per game at 3.8 rebound per game. Kaya naman isa siya noon sa malakas na contender para sa NCAA Freshman of the Year. Subalit sa ika-9 na laro niya ay na-injury naman ito ng severe ligament injury sa kanyang right deep toe ang kanyang tinamo. Ngunit ganun pa man ay nakapasok pa rin naman ang koponan sa Sweet 16. At dito ay nakalaro pa si Kyrie Irving at nakatapat ang koponan ng University of Arizona at muli siyang nanguna sa koponan nang pumuntos ito ng 28 points. Ngunit hindi ito sumapat para matalo nila ang Arizona. Kaya nalaglag nga sila noon. At pagkatapos naman ng kanilang pagkatalo ay naging matunog naman ang pangalan ni Kyrie noon na papasok na sa 2011 NBA Draft. At siya ang nangunguna bilang first overall pick at hindi naman nagkamali ang prediksyon ng karamihan dahil noong NBA 2011 draft ay napabilang nga ito si Kyrie Irving at siya nga ang naging first overall pick sa draft na yon na pinili ng Cleveland Cavaliers. At pinatunayan naman agad ni Kyrie Irving na tama ang desisyon na nilagay siya sa first overall pick. Dahil sa kanyang rookie season ay nilagay agad siya sa starting lineup ng koponan. At solido naman ang kanyang pinamalas na performance mga lods dahil nagtala agad siya ng 18.5 points per game, 5.4 assists per game at nakasama rin siya noon sa 2012 Rising Star Challenge sa koponan ng Team Chuck at nagtala siya sa laro nilang yon ng 34 points na may 8 of 8 sa 3-point range at siya ang pinarangalan noon na MVP sa Rising Star Challenge. Pero bukod dyan mga lods, siya din ang pinarangalan noon bilang Rookie of the Year. Subalit sa kabila ng mga nakuha niyang awards ay minalas naman sa kanilang regular season run dahil nag-record lang sila noon ng 21 wins at 45 losses na pumwesto lang sa 13 spot. Kaya nabigo nga ang kanyang koponan na pasok sa playoffs. At hindi lang nung kanyang rookie season, hindi nakapagad ito sa playoffs dahil 3 sunod na season itong hindi nakapasok sa playoffs. Dahil wala din siyang makatulong sa roster ng Cavaliers noon. Wala talagang makatulong si Irving sa opensa ng koponan. Ngunit nung 2014 to 2015 season, ang kanyang pang 4th season sa NBA, nang makasama na niya
sa kanyang koponan ang nagbabalik sa Cavaliers noon na si LeBron James. Nakasama din nila sa seasong ito si Kevin Love, kaya naman marami nang nakatulong si Kyrie lalo na sa opensa ng koponan. Ngunit kahit na nadagdag pa sa koponan ang dalawang superstar na si LeBron at Kevin Love, ay ganun pa din ang naitatala ni Kyrie pagdating sa opensa. Dahil nakapagtala pa rin siya ng 21.7 points per game, 5.2 assists per game, at nakuha nila noon ang ikalawang pwesto sa East. Kaya't sa unang pagkakataon after 4 seasons ay nakapasok at nakapag-advance na rin siya noon sa playoffs. At hindi pa dyan natatapos mga Lods, dahil sa unang playoff stint nang magdomina ang koponan ng Cleveland Cavaliers, dahil yan sa pangunguna ng Big 3 ng Cavs na sina Kevin Love, LeBron James at Kyrie Irving. Sa first round nang tinalo nila ang koponan ng Boston Celtics, at sa semifinals naman nang makatapat nila ang prime ni Derrick Rose, ang Chicago Bulls. Nilaglag din nila ito at pinaabot lang ng Game 6 mga Lods. At sa Eastern Conference Finals naman nang makatapat naman nila ang first seed doon sa East, ang Atlanta Hawks, at madali lang din nilang tinalo noon ang Hawks mga Lods. Nagtala naman si Kyrie noon sa kanyang unang playoff stint ng 19 points per game, kaya naman sa kanyang unang playoff appearance ay umabot agad siya sa NBA Finals, na makakatapat naman ang nagahari noon sa West na Golden State Warriors, na pinangungunahan noon ng Splash Brothers na sina Klay Thompson at Stephen Curry. Ang kanilang kailangan pataubin mga Lods, at naging fan favorite nga noon ang Cavs para manalo sa NBA Finals. Ngunit hindi naging madali para sa Cavs na pabagsakin ang Golden State Warriors, dahil pumalag sa kanila ang Splash Brothers na sina Klay Thompson at Stephen Curry. Kahit na umabante pa sila sa serye sa 2-1 lead, ay tuloy lang sa laban noon ang Golden State Warriors, dahil 3 sunod na panalo ang kanilang sinagot sa Cavs. At sa huli ay nakuha nga ng Golden State Warriors ang kampyonato mga Lods, at nabigo nga si Kyrie noon at ang Cavs na makuha ang kampyonato. Ngunit sumunod na season lang mga Lods, 2015 to 2016 season, ay dinomina agad ni Kyrie at ng Cavs ang regular season games, dahil pinangunahan nila noon ang Eastern Conference nang mag-record sila ng 57 wins at 25 losses. Sa pamumuno pa rin yan ni LeBron James at Kyrie Irving, na nagtala ng 20 points per game, at pagdating sa playoffs halos walang makatalo sa kanila. At sa round 1 at semifinals mga Lods ay pareho nilang pinataob ang Detroit Pistons at Atlanta Hawks. At sa Eastern Conference Finals naman, hindi rin nakayanan ng Toronto Raptors ang lakas ng Cleveland Cavaliers noon mga Lods. Game 6 nang tapusin nila ang serye, kaya nakapasok muli sila noon sa 2016 NBA Finals, at muli nilang makakaharap ang koponan ng Golden State Warriors. Pero sa kanilang unang 4 na laro sa finals ay malamig ang simula ng Cavs, dahil nakuha nga ng Golden State Warriors ang 3-1 lead agad sa serye. Ngunit gumawa ng kasaysayan ng Cavaliers mga Lods, dahil bagamat 3-1 deficit sila, ay sa iconic 3-point shot na ginawa ni Kyrie para isalba ang Cavaliers, ay nabaliktad pa ang laban, dahil napaabot pa nila ang serye ng finals na yon sa Game 7. At sa kauna-unahang pagkakataon sa NBA history, mula sa 3-1 deficit ay nag-comeback ang Cavs to win 3 in a row para masungkit ang kampyonato sa 2016 NBA Finals. At finally nakuha na nga ni Uncle Drew ang kanyang unang NBA Championships. Hindi nga lang siya ang itinanghal noon na Finals MVP, dahil napanalunan nito ni LeBron James. At sa sumunod na season naman, 2016 to 2017 season, ay sumubok ang Cavs na makuha ang back-to-back championship. At malaki nga ang posibilidad mga Lods, dahil nga solido ang roster nila. Muli silang pumwesto sa second seed
Sa East, sa pangunguna pa rin yan ng kanilang duo na si Kyrie at LeBron. At biglang umangat ang scoring stats dito ni Kyrie mga lods, na nagtala ng 25.2 points per game. Kaya naman hindi nga malayo na makuha nga nila ang back-to-back champions. At pagdating nga sa post-season game ay muling naging unbeatable ang Cavaliers. Halimaw ang Cavs sa playoffs noon mga lods, dahil sa buong playoff run nila ay isang beses lang sila natalo sa first round, at semifinals naman ay pinataob lang nila ang Pacers at Raptors. At pagdating naman sa Eastern Conference Finals ay pinataob lang din nila ang Boston Celtics na number 1 seed noong mga panahong iyon. Tinapos lang nila ang kanilang serye sa Game 5, ngunit pagdating ng 2017 NBA Finals, sa tatlong sunod nilang pagtatapat ng Golden State Warriors sa Finals, ay determinado na makabawi ang Warriors para makuha muli ang naagaw sa kanilang kampyonato. Dahil sa pagkakataong ito ay nakuha ng Warriors ang isa sa mga best scorer ng NBA. Ito ay walang iba kundi ang mid-range assassin na si Kevin Durant. Kaya mas lalong naging powerhouse at naging unstoppable nga noon ang Warriors. At sa kanilang bakbakan sa finals na ito ay isang beses lang nila pinatikim ng panalo ang Cavaliers. Hindi nila kinaya ang kabi-kabilang tres na pinakawalan ng Splash Brothers at ni Kevin Durant. Kahit nga maganda ang tinakbo ng kanilang regular season ay nauwi pa din ito sa pagkabigo at naging isang disappointing season para sa Cavaliers noon. Pagpasok naman ng next season, 2017 to 2018 season, ay umalis na nga si Kyrie noon sa koponan ng Cavaliers at iniwan na ang kanyang katandem na si LeBron. Nag-request ito ng trade, napunta nga siya sa koponan ng Boston Celtics. Sa kanyang unang season sa Boston ay nagtala agad ito ng 24.4 points per game. Nakasama niya ang mga batang players noon ng Boston na sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Naging top contender naman ang Boston mga lods at nakarating nga sila sa Eastern Conference Finals. At sa East Finals naman ay makakalaban niya ang kanyang former team na Cleveland Cavaliers. At nakaharap nga niya dito ang kanyang dating kaduo na si LeBron James. At naging maganda naman ang kanilang sagupaan na umabot pa ng Game 7, pero sa huli ay nanalo pa din ang Cavaliers at nabigo nga muli si Kyrie na makatungtong muli sa NBA Finals. Naglaro pa ng isang season si Kyrie sa Boston pero umabot lang sa semifinals ang kanilang playoffs. Nang pataubin sila noon ng Milwaukee Bucks na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo. Pagkatapos naman ng kanilang pagkatalo ay nag-request muli ito ng trade sa koponan at napunta nga ito sa Brooklyn Nets kasama ang mid-range assassin na si Kevin Durant. At sa kanilang unang pagsasama ay pumwesto pa sila sa delikadong pwesto sa East dahil nakuha lang nila ang 7th spot. At pagdating naman ng playoffs ay tinalo sila ng Toronto Raptors, kaya hindi naging maganda ang kanilang unang season ni KD. At sa second season niya sa Nets ay nadagdag pa sa kanilang roster ang superstar na si James Harden. Naging maganda naman ang kanilang regular season na makuha nila ang second seed. Pero pagdating sa semifinals nang harangin sila ng Milwaukee Bucks na pinangungunahan ni Giannis Antetokounmpo. Kaya muli siyang nabigo na makarating sa NBA Finals sa season ito. At 2 season pang naglaro si Kyrie sa Brooklyn mga lods, pero nagkaroon na nga ng misunderstanding ang mga players at pamunuan ng Nets mga lods. Kaya sa kalagitnaan ng season ng 2022 to 2023 nang mag-request ito ng trade at napunta nga ito sa koponan ng Dallas Mavericks at nakasama ang superstar na si Luka Doncic. Pero hindi naging maayos ang chemistry ng dalawang mahusay na manlalarong ito mga lods, dahil sa kanilang natitirang laro na nagtala si Kyrie Irving ng 27 points per game sa kanyang 20 game stint
ay bigo pa ding makapasok noon ang Dallas sa playoffs. Dahil nalaglag nga sila noon sa 11th spot. At sa kasalukuyan mga Lods ay muling sinusubukan ng Dallas at ng duo ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Dahil mananatili nga si Uncle Drew sa koponan ng Dallas Mavericks.